Yan, hello guys. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Sara Isko nagsama sa isang entablado. Nako, ano nang gagawin ng alyansa ngayon? Biruin mo, Isko. Ang taas niyan sa survey, kung ang eleksyon ni ngayong gagawin, mataas ang survey ni Isko, tapos mataas pa yung trust rating ni Sara. Nako, ano na? Paano na ang gagawin ng alyansa? Wala na silang pangtatapat sa dalawang to. Kung meron man, siguro si Vico Soto, pero hindi natin alam kung kanino pumapanig sila Vico Soto. Possible baka makasara din sila, 'di ba? Sobrang naguguluhan na ngayon ng alyansa. Hindi na nila kung saan sila pupunta. Ngayon pag-uusapan natin yung pagpunta ni Sara, mga ilang banat niya sa Marcos tsaka Romualdez. Then pag-uusapan din natin yung 20 kilos na bigas na alam nyo ba, meron ng 20 kilos na bigas and sa Visayas lang yon. So, bakit ba binanatan to ni Sara na parang pagkain lang daw to ng possible? Baka hindi na makain ng tao. Titingnan natin kung may basihan kasi etong si Claire Castro, sinasabi niya na parang wag utak talang ka na parang nakabenta na nga ng 20 kilos na bigas, parang galit pa rin ng mga tao or si Sara Duterte. Kasi nga, yun nga, pag-uusapan natin mamaya kung bakit nasasabi ni Sara yun. And merong balita na kung bakit nasasabi ng tao na parang itinama lang sa eleksyon yung pagiging 20 kilos ng bigas. Kumbaga sinasabi na ano ba, coincidence ba yung mga nangyari or talagang sinadya nilang isakto sa eleksyon? Para bagang vote buying di umano yung mga nangyayari. So yun, simulan na nga natin. Simulan natin kay Sara, yung mga banat niya dito kay sa mga Marcos, and grabe yung mga reaction ng mga nila Isko. Tuwan-tuwa sila sa mga banat dito ni Sara. So yun, panoorin na nga natin. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko kasi nandito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido, ma'am. Grabe tawa nila Isko dito. Sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Grabe yung pagtanggi na ni Aimee dun sa apelido ng Romualdez, no? Parang pinakita na talagang kasuklam-suklam na yung mga ganung pangalan. Pati si Aimee gusto nang pabago yung apelido. Matino na tao, si Senator Aimee Marcos. Ayan, pero kahit naman medyo may mga banat, medyo parang awkward, pero bumabawi naman si Sara kay Aimee Marcos. Gan natin. Paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Aimee Marcos. Bumabawi. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga naman, sige manig. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Mura siyang matuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Uy, kajog lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Aimee kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago
bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung... Uy, hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? Kaila na, kayo lahat, kaila ng sedition. Kayo dyan, may kaso na kayo bukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun eh, pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, anak, kuya waning inihang in English, eh. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. So yun nga yung mga dahilan kung bakit ine-endorso nga ni Sara to si Amy Marcos kasi magkaiba sila ng utak ni BBM. So yun nga yung sa pag-amyenda ng batas, medyo against dun si Amy, eto namang si Marcos, tsaka yung mga napalibot sa kanya, gustong-gustong baguhin yung batas. Syempre, pag nangyari yun, marami silang pwedeng baguhin sa batas tulad ng presidential term, di ba, na 6 years, dadagdagan. So kaya yun, masasabi natin na iba talaga yung utak ni Amy kumpara dun kay Bongbong Marcos. So punta na tayo dun sa bigas, yung pinag-uusapan na 20 kilos na daw yung bigas. Sa pangalawang Pangulo, isa itong estratehiya para manalo sa Visayas Region. At pangako para sa eleksyon, ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang timing ng pagbebenta ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa itong estratehiya para manalo ang mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Dagdag pa ni VP Duterte na ang nasabing hakbang ay isa na namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino para makuha ang kanilang boto sa darating na eleksyon sa Mayo. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Bukod dito, duda rin ang bise na hindi maganda ang kalidad ng 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng administrasyon sa Visayas. Meron akong pagdududa ha.
na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Sa ngayon, wala pang detalye mula sa Department of Agriculture kung anong klaseng bigas ang kanilang ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Nauna nang ipinahayag ng ahensya na sisimulan ang pilot implementation ng pagbebenta ng nasabing bigas sa Visayas Region sa susunod na linggo. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yun na nga, 20 kilos na bigas. Medyo against do si Sara Duterte and yung mga comment nga ng mga tao na parang pati yung si Claire Castro sinasabi niya na parang talangka na ito na nga may 20 pesos na bigas parang galit pa rin yung tao. Well, kasi naman napaka coincidence naman na mag-e-election. Then yung bigas po na 20 kilos, hindi po yan market value talaga. Subsidy po yan ng gobyerno. Sabihin na mayroong perang ginastos yung gobyerno para maipamahagi ang 20 kilos na bigas. So kung iisipin mo, para siyang para siyang ayuda na kinonvert lang sa bigas. And sobrang parang makikita mo na hindi siya sustainable kasi nga para lang siyang tulad ng sinasabi ng iba na parang band-aid solution lang siya kasi yun nga, sa Visayas lang siya magiging available. Bakit Visayas lang ba yung may mga naghihirap or yung kayang bumili ng mahal na bigas? Di ba marami sa Maynila, marami dito ang hindi kayang bumili ng mahal na bigas. Bakit sa Visayas lang? Bakit hindi hinati-hati by portion? So kaya panoorin natin to kung saan ba yung pinagbabasihan ng pagtataka ni Sara Duterte. Doon nga, merong mga eksperto na sinasabi na etong mga bigas kung saan galing is mga parang pinaglumaan na pala ng NFA. So yun, ano kayang sasabihin dito ni Claire Castro na sinabi niya na parang talangka daw yung mga nagsasabi na eto na nga may bigas na nga na 20 kilo pero ang dami pa ring reklamo. Well, kitang-kita naman napaka-obvious kung bakit ngayong halalan darating na May, sakto yung inimplementa nila yung ganitong 20 kilos na bigas. Kinumpirma ng dating kalihim ng Department of Agriculture na ang mga nalulumang bigas ng National Food Authority ang ibinagsak presyo na 20 pesos kada kilo. Sa panayam ng programang Ano sa Palagay Nyo kay Mga dating nalulumang Agriculture bigas pala. Secretary at Pangulo ng Federation of Free Farmers, Leonardo Montemayor. Sinabi nito na ang mga ibebenta sa bagsak presyo ay mga nalulumang NFA rice na nasa 380,000 metric tons upang magkaroon ng space sa mga bodega ng para sa bagong ani ng bigas. Gayunman, maaaring hindi na masarap, subalit fit for consumption pa ang mga ito dahil noong isang taon lamang binili. Baka pagkain na ng manok. Po yun. In fact, ito po yung mga nabili na palay ng NFA last year pa. Okay. Mas makwanta nga, mas mahal pa yung bili ng NFA last year Ano masasabi nyo yung mga nagko-comment na eto na nga may 20 kilos bakit nareklamo pa din nareklamo ngayon? Kita nyo naman na pinaglumaang bigas, possible galing NFA yung ipapamahagi tapos sa Visayas lang. Napakabobo naman kung di mo pa rin naisip na para sa election yung nangyayari na 20 kilos na bigas. Sa Visayas lang alam naman natin na ang Visayas napakadaming botante sa lugar na yan and mababa ang trust rating dyan ng mga Marcos. Dapat yung kung talagang gusto nila, dapat yung sustainable, dapat yung pangmatagalan and dapat napapamahagi sa lahat ng parte ng Pilipinas. Hindi yung limited lang sa Visayas na alam naman natin yung trust rating ngayon ni Marcos, saktong-sakto, bigla silang nag-implementa nito pagkatapos nilang malaman yung trust rating dun sa Pulse Asia Survey. So, napakabobo pag di mo pa naisip na parang para lang talaga sa election, di ba? Eto, tulad ng Haneto, may naglabas na pinaglumaang bigas pala. So, opo, na palay. Oo. Ngayon,
habang tumatagal yan sa bodega ng NFA, siyempre lumulumo nga yan. Yung ibang palay dyan, hindi na maganda yung itsura, maaaring hindi na masarap kainin. So, the sooner the NFA can unload these old stocks, the better. At the same time, pag nakapag-unload sila, nakapag-decongest ang bodega, they can buy more palay na bagong ani ng farmers. Ganun po. So I think that's the most immediate reason kung bakit hindi kasi nagtagumpay yung benta po ng bigas. Wala sa mga LGU. Sa LGU. So ito naisip nila. Naniniwala rin ang dating DA official na dapat inagapan ang mga decongestion sa mga bodega, lalo na't nasa 380,000 metrikong tonelada ang dapat ma-dispose, habang ang Visayas region ang makikinabang sa nasabing bagsak presyo ng bigas. Habang tumatagal, lalo na kung magtatama na naman to sa panahon ng harvest, hindi po magandang epekto po nito. Actually, tama po kayo. Actually, ito sanang pag-decongest ng bodega ng NFA, dapat ginawa pa ito last year na. Yun. Kasi naalala ko nung nasa DA ako noon, tsaka chairman din ako ng NFA Council, no? We make sure that before the next harvest comes, ay Clean up na na. po, Maluwag na. halos wala nang laman dapat o kukunti na lang ang laman ng bodega ng NFA. Para walang problema po ang gobyerno natin sa pamimili po ng bagong palay. Ayun, So to keep the stocks fresh also, Yeah. at the same time there'll be enough space to buy all the necessary palay requirements po ng gobyerno. So ano ka ngayon, Claire Castro? Ano ngayon yung masasabi nyo? Na ito pala yung mga pinaglumaang bigas, bago daw. 20 pesos. So makikita talaga natin dito na hindi sustainable to, and para lang talaga siya sa election. Kung aanalysihin nyo ng maigi, napaka-questionable na ngayong taon, ngayong pang mag-election at mababa yung trust rating, tsaka nila nilabas yung mababang presyo ng bigas. So yun nga, and then ito yung mga nagtatanggol ng mga vlogger sa Marcos na hindi raw ipinangako ni Marcos yung 20 kilos na bigas. So, ang hirap talaga ipagtanggol ni Marcos. Ito pa, may mga vlogger pa na nagsasabi na hindi raw ipinangako. So, check natin to. Niya pa lamang pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero ang isang vlogger pinagkakalat na wala naman daw kanyang pangako ang Pangulo. I-fact check po natin yan. ₱20 kada kilo ng bigas. Yan pong isa sa mga tumatak na pangako raw ng noon ay kumakandidato sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. At ngayon na nanatiling mataas ang presyo ng bigas ay marami ang naniningil sa pangako na tila napako. Pero resback naman ng isang vlogger, huwag daw sisihin ang Pangulo. Dahil ang tangi lamang daw na ginawa ni BBM ay ang pagpapahayag ng nais ito na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Pero hindi raw ito pinangako na mangyayari. Sa ngayon ay meron na pong higit 1,000 likes at 25,000 views ang video na naglalaman ng pahayag ng nasabing vlogger. Pero pinangako nga ba ni Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas kapag siya ay nahalal na Pangulo? Inilan po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Noong kasagsagan ng kampanya noong 2022, naglabas ng Yari statement kay sa ang Rappler. partido ni Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo kung sakaling siya ang mananalo sa halalan. Ilang media outlets din ang naglabas ng report sa mga pahayag noon ni Marcos tungkol sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Ano masasabi ng vlogger na to, di ba? Masyado pa siyang confident doon sa vlog niya. Eh ngayon, na-fact-check siya. Yari siya ngayon. Kapag siya ang maging Pangulo. Dito namang nakaraang buwan, sinabi ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Marcos na sila'y nananatiling hopeful na matutupad ng Pangulo ang pangako nito Aray na ko. mapababa ang presyo sa 20 pesos kada kilo sa oras na maabot ng bansa ang sufficient production ng bigas. Payo lang mga kapatid, maging mapanuri po tayo sa ating mga nababasa o napapanood. Ano kaya yung gagawin ng mga nagko-comment doon na naniniwala sa vlogger na yun? Di ba? Di ba napahiya kayo? Masyado pa kayong confident magpatatanggol sa Marcos. Ayan, na-fact-check tuloy kayo. Hindi raw pinangako. Eh yan. Panood online, Papala. lalo po sa mga issue na nakakapekto sa atin at sa ating bansa.
So yun lang ang mga issue na pag-uusapan natin ngayon. Then wag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa bagong channel natin na sumusuporta sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. So yun lang guys. Thank you.